Finally, ito na yung part 2 ng aking travel vlog to Pakistan. Early morning pa nga lang, gumising na kami for breakfast at para magpasundo na rin sa driver namin kasi kailangan naming makaalis ng maaga kasi ang layo-layo ng aming pupuntahan. You remember that, Candy? Is in your bag? Nag-stop over nga kami dito sa shop na to para mag-toilet at saka makabili na rin ng mga ngangatain along the way. At hahanapin ko rin yung candy na gustong gusto ko last year. Kaya lang, hindi ko talaga makita dito. Wala silang candy na gano'n. Apple flavor yun eh. Ito palang mga halaman, ito mga video ko. Pag tiningnan nyo to sa personal, para siyang Mary Jane. Kaya lang, sa kanila parang damo. Yung kapitbahay ko nagtanim nito, akala ko talaga Mary Jane. Sabi, Arlene, tikman mo. Kasi niluluto nila like gulay. Pero hindi talaga ako kumain kasi yun nga ang akala ko, which is hindi pala. Ini-enjoy ko talaga every moment at saka every view na madadaanan namin kahit second time ko na itong nakita. Kasi ito yung shortcut way para mapabilis kami sa aming pupuntahan kasi parang dulo na talaga yun kaya malayong malayo pa. Last year, madaming bigger dito. Ngayon, parang manaka-naka na lang napansin ko. Siguro nga kasi patanghali na. Napansin ko din dito, maraming mais, kaliwat kanan talaga yung mga pananim nila. Ang daming gulay. Nag-imagine nga ako parang ang sarap mag-farming dito. Sa sobrang ganda ng view, huminto dito yung partner ko. Sabi niya magpalipad daw siya ng drone. Ako naman, sobrang worry. Kasi kagubatan talaga siya pang-pang. Tapos first time tong mag-drone shot siya sa talagang kawalan. At ayun na nga, sumakses naman yung kanyang pagpalipad. Pero sobrang nag-worry ako dito kasi ang tagal malocate ng drone sa sobrang taas ng palipad niya, nag-exceed na siya sa limit ng height. Bumaba ako dito sandali sa car para mag-video nitong mga panindang gulay. Kasi at this moment, yung partner ko naghahanap ng foreign exchange. Ayaw kasi makinig sa akin. Sabi ko magpapalit na kami sa airport. Eh meron daw along the way. Ayun, wala, nahirapan talaga kami kahit yung ATM na. Magkapatid. Assalamualaikum. Baya, brother. Candies. Come. They are shy. Take all. Welcome. Habang inaantay namin yung partner ko sa car, bumalik na kasi ako sa car kasi tagal talaga nga. Namigay ako ng candy sa mga bagets. Ito namang isa, ay naku, ano pa nito, little one na entrepreneur. Nagbebenta siya, di ko alam kung anong binibenta niya, book or tissue. Binigyan kong candy, di naman siya nagsasalita kasi nga siguro nahirapan siya kung paano makipag-communicate. Ito naman si Tatang, naagaw niya yung attention ko kasi ang tagal niyang nakatayo dyan, parang siyang nagdadasal, parang nag-aalay siya ng dasal sa mga taong naglalakad, dumadaan. So, vinidyo ko. Sobrang jump pack pala yung traffic dito, as in bumper to bumper talaga. Pero ang gagaling ng mga driver, nalulusutan nila kung paano umigsit sa sobrang traffic. Miskin. Entrance fee. How much? Ito palang sinisingil nila dito, parang entrance fee, parang toll gate, human toll gate. 200 rupees. Heavy traffic. This is what I have seen in the post. Grabing traffic, oy. Walang magbibigay daan. What are you doing? Dito nga sa side na to, medyo may kahabaan yung traffic kasi napakakitid ng daan. At meron na nga ditong nag-traffic enforcer. Di ko mag-gets bakit ba binitbit pa ni kuya yung kanyang anak na sobrang init. Hindi naman mainit yung temperature kaso maaraw. Tapos itong nasundan pa naming truck, di ko alam, parang over na yung kanyang karga. Tapos di ba walang harang? Mga bato-bato yan. Sabi ko, naku, huwag tayong sumunod dyan kasi parang any moment maglaglagan yung kanyang mga karga. Check out. This is the shop we bought that time. Yeah.
For the second time, ito't magpapalipad na naman ng drone yung partner ko. Kasi every time na merong magandang view, maganda yung mga view. Pero pagka napusuan niya talagang kuhanan, hihinto siya. So, sabi ko, be careful. Kasi yung unang palipad, ang tagal talagang malupit. Kinabahan ako. Pero, dapat talaga kay sa kanya, yung ano niya is, magtiwala ka lang. Ganon yung kanyang motto. Sa personal kasi guys, ang ganda-ganda talaga ng environment dito. Parang feeling ko ang sarap tumira dito. कवर करेंगे आप Marami kaming mga stalls na nadaanan na nagbebenta ng mga fruits. Pero ito talaga yung isa sa mga stall na nagpahinto sa amin. Kasi parang ang daming variety, ang daming mong pagpipilian. Napaka-attractive ng kanilang display. Kaya sabi ng partner ko, kung gusto ko daw bumili. Ay isa talaga sa mga gusto ko dito, yung prutas. Kaya ako bumalik dito. Sabi ko, kakain ako ulit ng mangga, ng peach, yung nakain kong cherries last time. Kasi apakatamis na mga fruits nila. Apat na klase ng prutas yung binili ko dito. Mangga, peach, cherries, at saka lychee. Yung binigay kong pera is 5,000. Pero may binalik na yung tindero sa akin. Just give him back. बहुत शुक्रिया आप ले लें आप ले लें Sabi ng partner ko, wag ko na daw kuhanin yung sobra. So, bali lumalabas, parang 1,100 yung binayad ko sa peso. Ngayon malambot. Crunchy, pero matamis. Tamis. Yung 5,000 pa lang sinasabi ko guys, rupees yun. Pag i-convert sa peso, nasa 1,000 plus like 1,100 ka na. At dito nga ay talagang nagmumukbang na ako ng mga pinamili naming prutas. Kasi na-miss ko talaga to. Ang sarap kasi tang tamis. Double nga ang happiness ko dito kasi habang kinakain ko itong mga prutas. Apakaganda ng view. Nasilayan ko na naman yung mga ice glaze sa taas ng bundok. Nakalimutan ko tang ipamigay ito. Madaming hotel dito na madadaanan at ang location nila ay napakaganda kasi tignan nyo naman pagising mo sa morning yan yung view nyo. Meron pa yung valley sa baba tapos ang tunog ng tubig napaka-relaxing tapos yung ambience, yung klima ay apakaganda. This is China-inspired Korea. Hindi ko pala na-share kung paano yung aking immigration experience. Yung about sa visa lang yata yung nakwento ko. Napaka-smooth ng transaction kasi kasama ko yung pinaka-sponsor ko na i-provide naman namin lahat ng mga documents. Hindi na nga hinahanap yung no objection letter from employer. 'Di ba? Kasi employed ako dito. Wala na silang hinahanap na ganun. Pero nag-ready ako. Nag-provide naman yung boss ko. Even though last year, hindi naman kami hiningian nun. Pero if in case, para walang aberya. Other documents na prepare namin apart from visa is round trip ticket, hotel booking, and then NOC, ayun nga. Pero wala talagang tinanong ni kahit one time, hindi ako nakapagsalita. Sabi ko sa partner ko, yun na yun. Sabi ko, ibang-iba dito kaysa sa immigration ng Pilipinas. Siguro kasi second time na namin. Plus, sabi nga ng partner ko is, ano daw, siya yung pinaka-boss. Too much now. Water is too much this time. Mahal. Oh, shucks. What happened to that motor? Kalas? They survived. Yeah. I saw this on Facebook. More water this time. This year, malakas talaga yung current pa ng mga sapa. Sapa ba tawag dyan? Kaya yung mga ibang tourist na may mga angkas na sa motor, naawa ako kay ate. Kasi bumaba siya. Tapos ilang oras yung biyahe nila from city. Nagmumotor lang sila. Nakakabilib. At ang alamig-lamig pa naman. Yung impact ng hangin. Kahit nasa car kami na talagang nilalamig ako. How much more yung open. Tapos nagmumotor lang na nakaabaya. Ang ganda ng mga lettuce. Lalamig na. May lipstick ako. It's raining. Daming tao dun sa baba. Ay, Dito nasilayan ko na yung parang nagwe-welcome na gate. Ibig sabihin yan, malapit na kami sa aming destination. nag-vote na ako kasi lamig na talaga. Hi. Hey, Baji. Baji. Baya.
bacha. Ano? Wait, tayo. Wow. No, it's really cold now. Ang ganda! Buhay na buhay ang business dito. Wow, truth fish. You see the truth fish, Han? It's raining. The people are using motorbike. They will get wet. Parang magic yung pakiramdam namin dito. Kasi pagkapasok namin sa border gate ba ang tawag doon, ibang level na talaga yung lamig. Yung mas lumamig pa siya, kaya kailangan mag-coat na talaga. Tapos parang pakiramdam ko pa, blindness yung pagdating namin kasi biglang umulan. Medyo congested na nga talaga sa part na to. I mean sa area na to. Kasi ito na yung parang pinakasentro talaga yung mga market, mga hotels, yung mga tao dito nag-i-stay. Overnight, parang alive na alive yung business dito. Hotel na rin. This one also nice. With nice view. Dito, naghahanap na kami ng matutuluyan overnight na hotel kasi after neto, wala nang hotel. Medyo malayo-layo pa yung lalakad. One more? Only one. You have sister? Kalas. Okay. Finish. No more. Nag-decide na lang yung partner ko na maglakad habang naghahanap ng hotel kasi nga sobrang siksikan, ang hirap na nakasakay kami sa car habang naghahanap. So while waiting sa kanya na makahanap, ito mga bagets nakita ko, naalala ko yung mga toys na dala-dala kong gusto kong ipamigay. Nung binigyan ko naman, abay napakakulit, nagtawag ng mga katropa. Tapos, gusto pa ng madami kasi yung mga kapatid daw, pinsan, ewan. Ang dala ko ay 5 or 6 lang yata nitong mga toys na to. Namimilit. Sabi ko, wala na. Kaya mga candies na lang pinamigay ko. Hindi pa nga natapos dito yung kakulitan nila. Kasi the following day, habang nag-aantay kami sa bangko, kasi nag-try kaming mag-over the counter kung pwedeng mag-exchange ng currency nga. Ewan ko kung anong process ng ginawa ng partner ko tsaka ng driver namin. So while waiting, nakita na naman ako ng mga bagets na to. Yung isang batalyon na naman yung tropa, bit niya. As in, nangungulit talaga si. Finally, at nakahanap na rin ng room dito yung partner ko. Pero instead na dumiretso ako sa room, nakita ko itong window na nasisilayan yung view sa labas. Tuwang-tuwa kasi ako dito sa part na to. Ang ganda ng view dito, guys. Tingnan nyo, wait lang. Taste ko kanina. Umuulan dito. Nasa around 7:30 PM na to, pero tanaw pa talaga yung view, naaaninag pa. Hindi pa siya fully dark, kaya talagang minomen ko bago siya talagang magtakip silim. Nag-rest na nga ako konti and then nagpalit ng damit at hindi ko na talaga sinayang yung moment kasi gusto kong makita yung mga ganap sa front area kasi ng, front veranda ng hotel. Ayun, ang daming mo makikitang mga ganap-ganap sa baba. Parang may periya sa baba. It's dinner time at kami nga lang ng partner ko dito yung kumain na magkasama kasi yung aming driver, in-invite siya ng kanyang mga friends na doon maghapunan kasi pabalik na sila ng city. Sakto kasing dito din sila sa location na to. Habang kumakain nga kami dito, may bagets na lumapit na nang hingi ng pera. Yung friend niya kasi nakahingi sa next table behind us. Tapos nagbalita na may binigay sa kanyang pera na sa 1,000 yata. Ang pagkaintindi niya sa amin galing. So lumapit siya. Ngayon, iyak siya ng iyak kasi nga tinataboy siya ng staff ng restaurant. Pinapakiusapan kasi siya ng partner ko na pagkatapos na lang kumain siya bibigyan, magantay lang siya sa gilid. Kasi nga, nagkakamay kami habang kumakain, magbubukas pa ng wallet. Ang kulit-kulit, ayaw niyang tanggapin yung 500. Gusto ng 1,000 plus kasi naka 1,000 daw yung friend niya. Binibigyan nga siya ng ibang guest din ng pera. Ayaw niya talagang tanggapin. Gusto niya sa partner ko nang galing. Binigyan naman namin siya before kami umakyat. By the way, ang sarap talaga nitong ulam namin. Di ko alam kung anong tawag dito. Sarap na sarap ako dito as in.
Bigas natin. After nga ng dinner namin, dito kami nagtambay sa veranda kasi nga nakaka-relax yung mga ganap sa labas. Tapos, ang sarap ng weather. Kaya lang, habang palit yung gabi, sobrang palamig naman siya ng palamig. Nag-drop yung temperature. Kaya, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung paa. Pinakuha niya sa akin yung drone and then siya naman ito nagpamassage kasi Ang gusto lamig niya ito na. mag-relax. Hindi na carry ng ano maladamit. Nanunuot na yung lamig. Sobra. Sakit na sa ulo. Galing ng ano ko, ilong ko. Gustong tumangos. At ito nga, yung partner ko ay hindi mapakali hanggat hindi nagpapalipad ng drone. Pangalawang palipad niya na to kasi tuwang-tuwa siya sa mga view ng city lights ba ang tawag. Kasi kuhang-kuha talaga yung mga decoration ng lights ng hotel hanggang sa dulong-dulo. Nag-enjoy kami dito sa view kaya talaga inabot kami ng mga 3 hours at tuwang-tuwa siya sa mga nakaka-captured niya kasi ang ganda tingnan ng mga city lights ba tawag? Yung mga ilaw ng hotel, tapos yung buong street kuhang-kuha. So, para siyang bata. Di ko alam kung anong kasiyahan meron siya. Parang may toys siyang, tuwang-tuwa siyang laruin. Every time na nagpapalipad siya ng drone, ako yung kabado. Samantalang siya, chill lang. Kami, we come home. Wind blow is strong. Not recording. And that's a wrap for our part 2, guys. Abangan nyo yung part 3, ah. Thank you for watching.